Bukod kay Manny Pacquiao, isa sa pinakamaingay at pinakamainit na pangalan ngayon sa mundo ng boxing ay si Janril Casimiro, ang tinuguri ang angas ng mga Pilipino dahil sa kanyang matalim na dila at mga maanghang na pananalita. Ang kanyang mga kalaban ay mistulang natalo na kahit di pa sila naglalaban. Nakilala itong si Janril Casimiro na isang trash talker matapos niyang tawagin si Naoya Inoue ang The Monster ng isang Japanese turtle. Inoue! You're Inoue! Come on, man! You're a monster? Motherfucker! No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese turtle. Marami ang natawa at naangasan sa kanya. Iniisip ng iba na hindi nagpakita ng respeto itong si Janril Casimiro matapos niyang dilaan si Amnat nang matalo at mapabagsak niya ito sa laban nila. Maging ang ating pambato na si Nonito The Flash Donaire ay hindi rin nakaligtas. Tubong Pilipinas man si Donaire pero sa Amerika na ito nanirahan at tila daw nakalimutan ng kanyang sariling bayan. Ang hindi daw magmahal sa sariling wika ay higit pa sa isang malansang isda. Kaya tinawag nila itong stinky fish, ang The Filipino Flash, Nonito Donaire. Dahil sa matalim na dila ni Casimiro, hindi pa man sila naglalaban ay napaiyak na si Donaire. You can see all the people that I fought had become my friends. Frampton, Inoue, everybody. Why is it that it has to be a Filipino who have a bad blood? Is it because he's jealous of me? I think so. Because I'm making more money than him. If they have known how much they're getting paid compared to what they're getting paid, it's a different story. And I tell you, Casimiro, kung nabawaan nimo kung unsa-unta ang ilang gibayad sa imuha, then you will know to respect me. Because I'm giving you that payday. Ano man ang binitawang salita nitong si Casimiro ay sigurado po ako na parte lamang ito ng kanilang strategy upang bumenta pa sa mga tao ang magaganap nilang laban. Pero mas maganda na rin po ang nangyari na hindi na matutuloy ang kanilang laban dahil hindi magandang panoorin at pakinggan na Pinoy kapwa Pinoy ang maglalaban at maghihilahan sa international boxing. Dapat mag-focus na lang ang ating bida na si Cuadro Alas, Janril Casimiro kung paano niya matatalo ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Pero hindi muna natin pag-uusapan ang kanyang mga pakikipaglaban. Dito muna tayo sa kanyang napakagandang nobya at ang kanilang pagmamahalan. Sino ba ang napakaganda at batang-bata pa na babaeng ito na minamahal ni Janril Casimiro? At paano nagpanggap si Janril Casimiro na isang mahirap para mapusuan ng isang napakagandang diwata? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin pag-usapan yan, ay maglalambing lang po ako sa inyo ng isang like and subscribe to my channel. At kung trip mo naman ang mga ganitong video, ay hit mo na ang notification bell button para di ka mahuli sa kwentuhan natin. Salamat! Subscribe! Isang napakagandang dilag ang nagmula sa bayan ng Ormoc City, ang nakilala ng ating bida na si Janril Casimiro. Ang babaeng ito ay si Miss Sabel Ismiro Ando. Una pa lang silang nagkita ay nagkasundo at naging magkaibigan ang gandang dalawa. Dahil sa likas na mabait sa personal na buhay, ang ating bida na si Janril Casimiro ay napusuan agad siya ng batang dalaga. Dahil pareha silang bigo sa kanilang unang pag-ibig, ang nasayang na pagmamahal ay binaling nila sa isa't isa. Kaya noong February 17, 2021 ay officially naging sila. Sinagot at nakipagrelasyon ng babae kay Janril Casimiro nang di nalalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Akala niya si Janril Casimiro ay isang simple at mahirap na tao lamang. Walang halong pera o ambisyon ang kanyang intensyon sa kanilang relasyon.
dahil ang tanging alay ng babae sa ating bida ay purong pagmamahal na walang kondisyon. Dahil magjowa na si Janril Casimiro at Miss Sabel Ando, dito na matutuklasan ng babae na si Janril Casimiro ay hindi ordinaryong tao, dahil si Janril Casimiro ay isang 3-weight world champion ng boxing sa mundo. Hindi rin alam ng babae na si Janril Casimiro ay isang milyonaryo. Hawak niya ang titulo ng super flyweight, at ng bantamweight sa World Boxing Organization. 9 na bansa ang kanyang dinayo at ang lahat ng mga bansang ito ay kanyang pinasuko. Pinasuko ang mga kalaban niyang boksingero sa mga bansang ito. Natuklasan ito ni Miss Sabel Ismiro Ando na ang kanyang minamahal ay isang sikat na boksingero. Siyempre nagalit si Miss Sabel Ando dahil umpisa pa lang ay hindi niya nalaman ang tunay na pagkatao ni Casimiro at marami pa sa kanila ay tumututol dahil ang alam ng mga kaibigan at kamag-anak ng babae ay mahirap at simpleng tao lang si Janril Casimiro. Dito na inamin ni Janril Casimiro ang lahat tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Namangha naman ang babae na si Miss Sabel Ismiro Ando dahil ang kanyang minamahal na isang magaling at sikat na boksingero at milyonaryo ay bumaba sa level ng pagiging simple at isang mahirap na tao. Kahit itong si Janril Casimiro ay nakaangat na sa buhay, hindi pa rin nawala ang kanyang pagiging mapagpakumbaba at pagtulong sa kanyang mahihirap na kapwa. Isang prangka at totoong tao si Janril Casimiro, kaya siya minahal at nagustuhan ni Miss Sabel Ismiro Ando. Nagpanggap na mahirap at isang simpleng tao si Janril Casimiro upang malaman kung meron pang isang tao na totoong magmamahal sa kanya at hindi habol ang kanyang kasikatan at ang kanyang pera. Hindi siya nabigo sa kanyang pagpapanggap dahil isang napakagandang diwata na may busilak na puso ang kanyang nahanap. Si Miss Sabel Ismiro Ando ang tunay na nagmamahal sa angas ng Pilipinas. At dito na magsisimula ang pagmamahala nilang dalawa at mag-uumpisa ang isang alamat. Good luck sa darating na laban mo, Idol Janril Casimiro. Sana'y maging inspirasyon mo ang babaeng nagmamahal sa iyo na si Miss Sabel Ismiro Ando. Kaibigan, kapatid, ka-merchandiser, hindi importante ang kapangyarihan, kasikatan at maraming pera. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan niyong dalawa. May mga tao pa rin talaga na nag-aalay ng totoong pagmamahal. Yung taong hindi kailangan ng material na bagay. Yung tipong magmamahalan kayo ng wagas habang buhay. Magiging sentro niyo ang Panginoon sa inyong pagmamahalan. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.